outgoing Mayor and now incoming 3rd District Representative Nelson Legacion. Former mayors who are with us this morning, mabalus pong maray sa pagpaundra kan sa muyang imbitasyon. Former Mayor John Bongat and former Mayor and former 3rd District Representative Cho Roco. Outgoing Vice Mayor Nene De Asis. All the outgoing and incoming members of the Sangguniang Panlungsod. All the barangay officials who are here with us this morning. All the representatives of the different agencies, national government agencies, and other government agencies who are celebrating with us. Tapos po mga department heads, mga empleyado kang City of Naga, mga members of the media, mga pamilya sa Indogabos, Maray na Aga, Giraray. More than 37 years ago, kan February 2, 1988, yaon po ako sa eksaktong lugar na pigtitindugan ko ngunyan. Kataid ni Jessie, kan siya enot na nagsumpa bilang Mayor Canaga. Sabit na gazebo pa sana ang yaon digdi, mayo pang People's Hall. Ma-23 anyos pa sana ako kaibto. Kapapangaki ko palang ki Aika. Asin mayo pa akong kamuwang-muwang sa kinakban. Habang binibilog ko pa ang sa diri kong pagkatao, asin mga pangiturogan. Kaibanan ako ni Atong sa iyang pagbaklay. Ondra kong maging parte, dawa sa personal ko sanang kapasidad. Kan mga pagbabago Canaga, na naging dahilan na maging sentro kitanin progreso, asintanos na paggobyerno. Ang istorya Canaga, bakong istorya kan sarong leader sana, kundi istorya kan nagkakasararong syudadano, na nakikidumamay, nagsasakripisyo, asin nagtatrabaho, ninhuli ta siya may tiwala sa iyang gobyerno. Sa halawig na panahon, bilis to ang Naga, ninhuli ta napahiling ta, na ang tunay na tibay kan sa tong syudad, yaon sa mga tao. Kaya maski sain ako magduman, dai ako nagsasawang ibalangibog, na iba digdi sa tuya. Digdi igwang mga mekanismo para ang mga tao maging parte sa pagpapadalagan kan gobyerno. Daisa na kita mga tagamasid o naghahalat sa naning ayuda o nag-aako kan mga desisyon na hamana. Dai basta nasisilaw sa kwarta o poder. Ang nagenyo, aktibong kaibanan sa pagpanday kan sa tong futuro. Sa pagbabagtanaw, narealisar ko na ang buong buhay tapalan sa habang pagpepreparar. In my life at least, all the dots connected in surreal and unexpected ways. The detours through me challenges I never imagined having to go through. But each time I was called to serve, I strove to live by what it means to be a Nagueño, inspiring hope to encourage others to act, giving spaces for the wider community to take part in governance, leading with the highest standards of honesty and integrity. Durugol pinaman garo ang naging plot twist ng buhay ko. Pero in all honesty, di ko lamang tiguna na abot ang panahon na madalagan ako para alkalde Canaga, para siguruhon na ang mga sakripisyong pigpundar sa ngaran matanos na paggobernar
maproteheran ta. This is a full circle moment for me. But beyond the personal, the years ahead is a reminder of the immense obligation as the torchbearer of our city's legacy. Bilang pasasalamat sa mayong patod na tiwala asin pagtangat, makakaasa po kamo, daiko sa yangon ang dakulao na mandato na tinaonin do sako, asin uuto ang katungdan na ini, nindusay na puso, buot, asin higos. Over the past months, we have been working on a roadmap that concretizes our vision for a better quality of life for all Nagueños. More than reclaiming and strengthening our reputation as the center for good governance in the country, we want to make Naga more sustainable and livable. Truly a maugmang lugar once again, where our people can take pride in being collaborators in development. As we begin this new chapter in Naga's journey, we declare with purpose and unity the kind of city we are determined to build together, anchored on the promise we have made many years ago to make Naga a happy place for every Nagueño. We will build a thriving and inclusive economy that uplifts every Nagueño, raising household income from the city center to the upland barangays. We will support the livelihood of urban poor families and farmers, bring focus on priority industries and a skilled local workforce, and make the city more appealing to investors with business processes. We will create a cleaner, greener, and flood-resilient city where our people can count on an efficient waste management system and our communities are equipped to withstand flooding and other effects of worsening climate conditions. In our pivot towards stronger environmental stewardship, we strive to create more open spaces, with thriving trees and gardens becoming part of our collective lives. We will develop walkable, orderly, and secure neighborhoods where every Nagueño can move freely and safely, with a reliable and inclusive public transport system, stronger mechanisms for peace and order, and a culture of responsible animal ownership. We will ensure data-driven social protections for every Nagueño, meeting and exceeding national indicators in health and education, fulfilling our remaining housing requirements for families in need, and efficient delivery of social services, disaster response, and welfare programs. We will preserve our history, language, cultural heritage, alongside our efforts to make Naga a more conducive and welcoming space for creative workers and artists. We will become an open, digital, and participatory city, bringing life to people-centered governance with modern technology made accessible to all Nagueños. We will make Naga once more a center of good governance, development, and innovation, enhancing and sustaining
the good governance mechanisms that our city pioneered in the past. We will lead with an efficient, agile, and citizen-focused local government with institutionalized mechanisms and an efficient and inspired workforce aligned with the city's goals. These finish lines are more than just aspirations. They form the path to a future where every Nagueño truly be equipped to reach for their dreams while standing proud of their contribution to our collective progress. Tatawan tamaning bagong buhay ang mga infrastruktura digdisidad, lalo na ang mga nagkararaot na ninhuli sa kapabayaan. Sa aga, July 1, mapuon na ang patrabaho sa pag-irahay ng Metro Naga Sports Complex sa Pacol. Kung saan kita nagmamaot na makabilog ng komprehensibong grassroots sports program para sa satong mga kaakian asin jóvenes. Ipapaayos taman ang J.C. Robredo Coliseum para ini maging sarong lugar na bako lang handa na mag-host ni mga major na national as in international na mga events as in pagtiri, kundi maging maayos ang mga fasilidades kaini para ini maging ligtas as in komportableng evacuation center sa panahon ng mga kalamidad. Sa tong ibabalik, ang Naga City Civic Center sa Glory Days kaini para magkaigwa giraray ang mga Nagueño, lalo na ang mga kaakian sa kahobenes. Bako lang nin espasyo para sa recreational activities, kundi lugar na pwedeng pagtiripunan. Bubuhayon taliwat ang CBD-1 para maibalik ang kalinigan, kaayusan asin karakter kaini. Iahanda ta ini na iyo ang maging historical and heritage center kanaga. Pupo ng tanaman ang phase 1 kang Naga River Esplanade. Ngunya na bulan na may mga infrastruktura na matabang mabawasan ang pagbaha. Mantang makrear nin mga open spaces sa kamanidong agihan na magagamit kan sa tong mga komunidad. Apwera sa pagtaong bagong buhay sa Naga River. Pangiturogan tang maging linear park ini. Tanganing may lakaw-lakawan ang mga tao, asin may ng lakawon po Naga City Public Market hanggang Peña Francia Basilica and vice versa. Kasabay ka ini, lilinigon tanaan sa tong mga sidewalks. Sa paagi nin mas istriktong polisiya kontra sa illegal parking. Taghali mga obstructions asin mas pinakarhay na infrastruktura para sa satong mga pedestrians asin mga siklista. Pagkatapos ng halawig na diskusyon, kaibanan ang Kasureko 2 asin ang DPWH Regional and District Office pupo na nangunyan na aldaw ang patrabaho para ang mga poste ng kuryente na nakabalandra sa tao maibalyo na sa gilid kan tinampo.
Nagpapasalamat man kita sa mga sa saindang kooperasyon. Ang sabi po sa tuya, 1 week mo na mapreparar sinda ka mga balyuhan. Next week, hahalyon ang mga poste, ibabalyo na ang mga wires. Babantayan ta para sigurado. Ninhuli sa nagagrabing problema sa traffic, ma-appoint kita ng eksperto bilang Transportation and Mobility Coordinator para maasigurar na mas komprehensibo asin nakabase sa datos ang satong mga paghiro para simbagan ang mga problema sa trapiko. Maugmaman po akong ibareta na nakakuha na kita ng commitment hali sa mga opisyal sa gobyerno nasyonal para tabangan kita na tapuson na ang mga ongoing infrastructure projects kang syudad. Nag-request na po kita sa opisina ni Senator Bato de Rosa na maisalin na ang Phase 2 para mapakarhay ang Plaza Rizal pagkatapos kang patrabaho kang Plaza Quezon para sarusa na ang itsura niya. Pig-request naman po sa DPWH nagibuhan ng water cistern ang irarom kang Plaza Quezon para makatabang ini makabawas sa pagbaha. Kang kita po na impormaran na ang pondo kang Cesar Building para pasana sa first phase kang construction. Nakiulay po kita ki Senator Joel Villanueva kanakaaging first week of June para sa second phase kaini. Nag-pledge na siya ng another 180 million pesos para mapatapos ini asin magamit na kan mga magkakanigong opisina kan syudad. Pig-impormaran man po kita na ang tondong pig-download para sa dormitory sa Balatas Complex kulang pa. Ang sabi sa to, pagkatapos kang phase 1 kang construction ngunyan, bare structure lang para sa 3-story building ang mahahaman, kaya dai pa ini magagamit. Pigpakiulayan ta po si Senate President Chis Escudero na kung pwedeng mapatapos na ini, gibuho na ng 6 floors, arugman kan si original design, para sirbi ini, bako lang dormitory kan sa tuyang health workers, pero gamiton man ang ibang espasyo na mga opisina kan sa tong mga people's organizations, saka satellite offices, ka national government agencies digdi sa Naga, para diin nakita nagpaparapariligasti. Kanakaagi lang pong Miyerkules, nag-pledge na ang DOH Regional Office. Natatabangan kitang mapagibo ang bagong City Health Office along Peña Francia Avenue, si dating City Hospital. Katakod ka ini, ihahanda tanaman ang pagbukas kan Super Health Center sa Concepcion, Pequeña para ini ang maging primary care facility sa pagtaraid na mga barangay. Nagsumitir naman po kita sa NEDA kan mga plano para sa pagkonstruir nin detention asin retention ponds sa upland barangays kang syudad, tanganing makatabang mabawasan ang tubig na minabulos sa kasentruhan sa panahon ning makusog na pag-uran. Kanakaagi lang na aldaw, kamiting ta si DA Secretary Kiko Chu Laurel para i-discuss si posibilidad na magkonstruhir ng mga harararom na mga canals siring kan si effective flood control project sa Vietnam. Sinabi po ni Secretary Laurel na ini seryosong ikokonsiderar.
Pinag-aadalan taman ang pagtugdok ng bagong government center. Piyot na kaya kita digdi sa City Hall. Pero habuta po ining iutang dahil dakol na kitang utang. Kaya pag-aadalan ta na kung pwede ining mag sa irarom kang public-private partnership. Kaipuhan taman pakarayon ang satong sistema nin pagmanihar kan basura. Kinakaipuhan tang mahipnuan ang dakula pang kakulangan sa mga gamit, mga garbage trucks saka compactor trucks. Dapat kuta na sanitary landfill sa San Isidro Ngunyan, halos nagiging tambakan lang siya nin basura dahil sa kakulangan nin pondo na kinakaipuhan bulan-bulan. Aktibo tang pige-explore ang mga offer kan mga pribadong kumpanya manunungod sa satong aspirasyon na magkaigwanan nin waste to energy facility digdi sa satong syudad. Matugdok man po kita ni mga warehouse sa pag-andam sa satuyang espuerso ay centralize na ang procurement kan lokal na gobyerno. Sa ilarom kan sistemang ini, advance na bulk purchasing na ang gigibuhon ta, kan mga pirming ginagamit na supplies as in equipment sa City Hall para makuata ang mas marami na value for money as in maibitaran ang overpricing sa kakorupsyon. Matugdas kita nin bagong pampublikong sementeryo as in papakarayon ta si dati para masiguro na igwa kitang dignified, accessible, as in well-maintained na resting place para sa satong mga kapamilya na nagpaaram na. Social services are part of our overall vision for the next 3 years, and we are committed to addressing existing challenges in terms of education, health, and housing. Sa DOH scorecard para sa universal healthcare, nahihiling ta na maluya pa kita sa kadaklan na mga sukol. Puon sa estado kan salud kan satong mga kaakian, as in nagbabados sagkod sa kapasidad kan satong mga medical facilities. Ang satong pag-roll out kang universal healthcare sa Naga, bako lang masunod sa national standards. Sato nang papakarayon ang sistema kan syudad para maging tunay na accessible ang healthcare para sa gabos. Ang goal ta, masiguro na 100% ka mga nagenyo naka-enroll sa irarom kang PhilHealth Consulta Package na sa tong pupunan sa paagi ng mass registration sa satuyang mga barangay sa pakikipagtabangan kan PhilHealth, DOH, as in mga local universities at colleges. At present, nasa 21% pa lang po kita. Despite our standing as an education center and home to some of the top universities in the region, our performance in basic and secondary education still needs help. Thus, the city's efforts will be directed towards achieving learning outcomes with a goal of surpassing national averages in standardized assessments for public schools. Ngunyan po kaya masababa pa kita sa national. Base po sa satong discussions with DepEd Naga, bago kita magtugdok ng mga bagong eskwelahan, papanuan ta na muna ang classroom backlog sa bilog na syudad. Sa ngunyan,
May kulang pakitang 218 classrooms digdi sa Naga. 86 sa elementary, as in 132 sa high school. Hihingaon ta na masara ang gap na ini para mapundo na ang pag-shifting kan mga klase na mandata ang epekto sa academic performance kan mga estudyante. Nakiulay man kita sa LTFRB para maasigurar na may available pirmi na pampublikong transportasyon pagpurulian kan sa tong mga estudyante na may klase sa Banggi. Ang sabi ta sa inda, kung masasakitan ang lokal na gobyerno kaibahan ang sa tong mga barangay, andam na maglaag ng shuttle service para sa inda. Siring man, iis ko sa runta na ang sa tong public library, ang Raul S. Rocco Library, bubuksan na 7 days a week hanggang matanga nin Banggi sa mga panahon na may klase. Sisiguraduhin ta na igwa ang library ng makusog na Wi-Fi connection, as in mga computers, printers, as in iba pang equipment para magamit kan sa tong mga estudyante. Sa to man na pinag-aadalan, kaibanan ang LTFRB ang posibilidad na maglaag na ng dedikadong rota ng pampublikong transportasyon. Tangarig maserbihan ang mga pasaherong pasiring sa Naga City General Hospital. Alagad, habang ini pigpaplanuhan pa sana, temporaryong malaag kita ng libreng shuttle service gikan City Hall, pasiring NCGH, puon sa aga July 1. Kundi, ini magiging point-to-point lang. Dahil pwedeng magpundo para magpasakay o magpababa ng pasahero sa tahaw kan rota. Tangarid day kita makatandanyar sa mga existing na mga rota kan jeepney, trimobile, asin padjak. Award-winning saka internationally acclaimed ang satong programa para sa urban tour. Nagkaigwa iniyo ning dikit na slowdown. Importante dapat ang sa indang mga pangangaipo, kaya kaipuhan manggiraray matutukan. Papakusubon ta ang opisina kang HSDO para mawara na si gabos na backlogs, asin masirbihan na si haloy na naghaharalat. Nagkaigwa na kita ng meeting sa Manila with Bishop. And nakakuha na kitang commitment hali sa inda, natatabangan kita para masimbagan ang more than 6,000 na housing backlog digdi. The challenges of the present may be different, but I believe that the hard-won lessons and successes of our past must continue to guide our path. Kaya ako panunin paglaom na sa partnership ni Vice Mayor Gabby Bordado, asin ang sampolong elehidong mga konsihal, pati na ang bilog na City Hall workforce. Kaya tang pagkasararuan asin pagtrabahuhan para makamtanta ang klase kanaga na sa tong pig-aaspirar. Over the past several weeks, nagparatrabaho na kita, kaibanan ang mga department heads, para tawanan ni mas dakulang poder asin boses ang mga tao sa barangay na mag-prioritize kan sa indang mga kaipuhan asin irayo ini sa politika.
Susog sa satuyang promesa para sa sarong gobyerno na bukas asinsilag, mahingo ha kita para sa full automation kang City Hall. Buot sabihon, ang gabos na frontline services kan gobyerno magiging digitized na, asin pwedeng ma-access kan gabos gamit ang cellphone, tablet o computer o sa mga kiosk na ilalaag pa sa kada barangay. Sa daipa nahahaloy na panahon, ilo-launch taan sa tong sadiring app, ang May Naga. Sa paagi kang app na ini, ang gabos na serbisyo, impormasyon, bareta, announcements na kaipuhan kan lambang na genyo, accessible na in just one click para sa Android and iPhone users. Dalanan pa po ang short video. Pretty much, sa Easy Bus Team, pig-volunteer lang po ininda iniyo pero nahiling ta na dakulao na maray na tabang iniyo sa tuyang. Ayan, pigahalat po ang uran, kasabi ninda swerte ang uran, nag-abot man gararay. Dakul kitang dapat gibuhon, minhuli ta dakul ang nag-aasa sa tuya. An mata kan bilog na nasyon, yaon sa naga, dahil saro kita sa nagtaong paglaong sa lokal na paggobyerno. Sarong responsibilidad na hinahagad sa to na ipadagos tang paurugon. Sumalubot na po tigahalat ang oran. Dahil sa gabos na mga milestones ng buhay ni, kabali na po si Samulang Kasal, nag-oran ng makasugod. Ipapadagos ko na, dadakulaan ko na lang ang boses ko. Kaipuhan ka pong seryosohon ang responsibilidad na ini. Kaya ang pinaka-enot na Executive Order number 1, na sa kong pipirmahan, iyo ang Zero Tolerance Policy Against Corruption. Kung saan tatawanan tang doon na mayong lugar ang korupsyon digdi sa naga. Kaya poong nga naaldaw, mayong lugar sa lokal na gobyerno ang mga inflated na presyo kan mga proyekto asin supplies. Mayong SOP, mayong kickback, mayong lagay, o ano man ang klase ng regalo para may mapaboran ang gobyerno. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang pagdoktor kang daily time record. Salang pagsingil ng overtime. Asin pagtaong exemption sa biometrics na mayo man tamang basihan. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang mga personal na pakinabang. Poong sa pag-charge ng gasolina para sa pribadong gamit, paggamit ng mga pasilidad ng lokal na gobyerno na mayong opisyal na rason, hanggang sa paglaog sa mga transaksyon na kontra sa katungdan bilang sarong servidor ng banwaan. Mayong lugar ang pagnegosyo o pagpractice ng propesyon kung ini may envueltong conflict of interest. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang irregular na pag-deliver ng supplies o services na dai nagaagi sa tamang proseso o bidding. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang mga substandard na mga proyektong infrastruktura na bakong marhay ang kalidad
Kabali na ang pagtugbok ng mga pasilidad na dai pasado sa mga safety and quality standards ng kaligtasan, kalidad o tibay. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang pag-hire as in pag-promote na dai nakabase sa merito, kundi sa impluensya ng konsiderasyon, kampolitika, favoritismo o patronage na padagos na nagpapaluya sa profesionalismo as in nagpapaluya sa pagtubod sa sistema. Halangkaw ang angat sa to bilang mga parabantay, kantanos, tultol, matibay, as in may puso na pagsilbi. Nagtutubod ako na tanganing magibot ang husay ang satong mga trabaho, kaypuhan na pakusugon ang satong hanay. Iangat ang moral kan satong pag-iribas sa gobyerno. Tawan doon ang dignidad sa trabaho, asin magbukas ng mga oportunidad para sa mga nagsisirbi na may bilog na kakayahan asin integridad. Lampas ka ba nga kan sinasarigan ka sa trabaho halos 70%. Digdi sa City Hall, bakong mga permanenteng empleyado. Dahil digdi, dahil natatawanan ng kaakibat na apresasyon, asin pagpapahalaga ang importanteng kontribusyon na ginigibo ninda para sa satong syudad. Ini ang rason kung taano sa iraron kan sa kong termino, ma-implementar kita ng mass regularization program. Pero kaipuhan ta ang suporta kan sangguniang lungsod. Pupo ng taini sa mga kwalipikadong casual employees na inabot na ng 10 taon o sobra pa sa serbisyo. Base sa records, may 107 kitang casuals na pwede nang ikonsiderar para digdi. Pag napadakula taan sa tuyang local revenues, papalawigan taan programa para sa ibang long-serving na empleyado. Tatawanan tanin tamang suporta ang mga nangangaipon ng tabang pag-abot sa eligibility sa sa skills. Ang satong target, maabot ang panahon, mas gulpi na ang permanent employees kaysa sa casual job order sa contractual employees. Parte ini kan sa tong mas mahiwas na paghinguha na i-institutionalize ang sarong fair as in merit-based na human resources system na maproteher kan sa tong mga ranggo laban sa patronage as in sa impluensya kan politika. Sa ilalim kan sa tong liderato, matugdas kita nin sarong proseso nin hiring as in promotions na bukas as in patas para sa gabos. Napag-araman ta sa presentation ng budget during the transition meetings na 1.1 billion sa 1.8 billion na total na budget pansweldo sana. Igwapang nakalaan na mga 80 million pambayad sa utang sa kahalos mga 100 million pambayad sa utilities. Buot ka ining sabihon, na sanang porsyon kang budget ang natatada para sa essential programs. Dahil digdi, may mga sakripisyo kitang kaipuhan gibuhon sa tahaw kan pagpakarhay kan sistema. Primero sa gabos, hahaliun ta na ang confidential funds. Kaya makakaasa ka mo na sa masunod na taon,
mayo na ang item na ini sa satong budget. Ang panduang sakripisyo, si pag-rationalize sa pag-right size kan bureaucracy, nahaloy ng plano sa kakamautan kan lokal na gobyerno pero dai pa nagigibo. Ang satong goal, itama ang numero kan mga empleyado, ma-reward si mga tunay na nagtatrabaho, asin dai na tawanan ng lugar ang mga nagpapagabat sa sistema. Pag nagibo ta ini, makaka-attract kita ng mga mararay asin matitibay, saka magiging inspirado magtrabaho ang gabos. As we enter a new chapter, we are asked to remember that the progress we seek will only have meaning when it is felt across all spaces. Pag ini namamatean, lalo na kang pinakatios pang mga tugang. Dakol na angat ang naghahalat sa to. Alagad ako nagtutubod na mas marhay na hilingon ang mga ini bilang oportunidad na maipahiling ang tunay na kusog asin kakayahan kan sa tong syudad. Ini ang tunay na espiritu kan naga, ang paglaom na dara kan promesa kan ang maugmang lugar. Kung sain ang lambang saro, may oportunidad na mag-contribuer asin mag-asenso. Ngunyan, ang pangapudan sa to, iyo na ipahiling na kaya tang maabot ang sa tong mas mahalangkaw na mga pangiturugan para sa mas pusog, mas progresibo, asin mas maugmang syudad. Excited na ako sa gabos na magigibo ta magkairibanan. Ninghuli ta ako, kita, ang naga. Diyos mabalos, mabuhay ka magabos.